bawat isa. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Tayo pong lahat ay magsisimula na let's put ourselves in the mighty presence of our Lord this morning. Amen. Sabihan po natin sa mga katabi natin, you are beautiful. You are worthy. You are valuable. I love you by the love of the Lord. Amen? Isa pong pumalakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Father, we praise you and we glorify your name, Panginoon, sa umagang ito. Napakabuti mo, Ama, sa aming mga buhay. Ikaw ay aming Diyos at kapagligtas, not just our Lord and Savior, but truly a Father to each and every one of us. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya, sa habag mo, sa pang-araw-araw, Panginoon, na mercy na ipinagkakaloob niyo po sa bawat isa. Thank you, Father God, for being with us, not just today, but for the past few days, Lord God, na sinamahan niyo po kami sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa malandaang araw na hindi niyo po kami pinabayaan. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for being with us, for providing for us, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat po sa mga biyayang ito. At Lord, maraming salamat din po for healing us, Father, our Jehovah Rapha, the God who heals us. Thank you, Lord. Sa lahat po, Panginoon, ng aming mga physical hurt, Lord God, emotional hurt. Thank you, Lord, for healing us, Lord Jesus Christ, from the very deep of our core. Thank you, Jesus, for being our friend and for being our brother, for being our refuge, where we can run into safety. Thank you, Lord Jesus. At sa umagang ito, Panginoon, na malapit po kami, nagpapakumbaba, inaamin po namin, Panginoon, sa inyo na kami po ay mga makasalanan. Marami po kami, Panginoon, na nagawa, nasabi, Panginoon, na isip, naging laman ng aming mga puso. Kami po ay nagalit, hindi po kami nang pagpatawad in one way or another. Father, forgive us and cleanse us from all these unrighteousness, Panginoon, upang maging katanggap-tanggap at kainam-inam ang paglapit namin sa iyo sa umagang ito. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit, for this morning, for cleansing us, for forgiving us, for reviving us, for renewing our minds, Lord God, for giving us another strength to endure and to move forward sa buhay na ito. Maraming salamat po, Panginoon. At dalangin namin, Lord, that you will be lifted up, you will be glorified in this place. Sa aming pong worship service, ikaw po ang mamuna, ikaw po ang mataas, ikaw po ang mapapurihan at dakilang pangalan mo, Jesus. Not just in the midst of us, but truly, Lord, sa buhay po ng bawat isa, ikaw po ang makita. Lord, we pray na sa lahat po ng makikinig ng salita ng Diyos mamaya, Father, give us, Lord, a heart that is ready to understand, Lord God, a heart and mind that is focused to your word, and a heart, Lord God, na hindi na makikinig, ngunit gagawin natin sa aming buhay ang mga salita mo. Thank the Lord for sustaining us. Thank the Lord for being with us. And we also pray for our pastor na maghahati po ng salita mamaya. Give him, Lord, the knowledge and the wisdom na mula sa iyo, the boldness, the strength, and may his words be seasoned with salt and grace na sa kanya po mga sasabihin kami po ay mabigyan ng encouragement, mabigyan po kami ng comfort, mabigyan po kami ng malakasan, Lord God, sa aming mga spiritual lives, Lord God. And thank you, Lord, sa mga uupo po sa mga sinyang to na hindi kami aalis sa lugar na to na hindi mo kami binless. Na hindi kami aalis sa lugar na to na hindi mo kami binigyan ng bagong pag-iisip, Panginoon. Amen. We thank you, Father God. We glorify you. We give back all this glory and honor and lahat po ng aming mga panalangin, lahat po ng aming mga hearts desire. We cast and lay our crowns before you. You make all things beautiful in your
man kami mga panalangin na hindi pa natutugon. It's not a no, it's just a not yet, hindi pa panahon. Pero habang inihahanda mo ang aming puso, ang aming isipan, continue to humble us and to teach us that you are the Lord of Lords and the God of all gods, in all power and authority nasa iyo, at mapangyayari mo po ang lahat ng bagay nito sa inyong pong kagustuhan. Thank you, Father God. Maraming salamat po sa lahat ng mga ganito ang aral na ito na lagi po namin dadalhin saan pa kami magpunta. Kahit sino man ang aming kaharap, we can face, we can stand firm in our faith, in our truth, by our conviction that you are our Lord Jesus Christ, the name above all names. This is our prayer and heart's desire. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ulitin po natin ang ating Panginoon na may kagalangan. Papurin po sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah.
Patuloy po natin saligsigin at patuloy po natin ibigay ang matataas sa papuri at pagsamba sa ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise Lord. Glory to you. I want you more
towards you. We give, Lord God, our sacrifices of praise and thanksgiving. You only deserve our hearts, Lord God. Is to be with you wherever you are, Panginoon. Kahit nga ng mahirap, kahit may mga problema man, Panginoon, sa aming buhay. Patuloy mo po kami, Panginoon, palakasin. Patuloy mo, Panginoon, na hawakan ang puso na ang bawat isa. Na huwag kami mawawalan ng loob, na patuloy lang kami, Panginoon, sa pananampalataya sa iyo. Thank the Lord for your peace that transcends all wisdom and understanding. Salamat, Panginoon, sa kapayapaang nagmumula sa iyo na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Tayo namin salamat, Ama. This is our heart's cry, is to be with you, Father, now and forever. Hallelujah.
Hallelujah. Purihin po ang Panginoong Diyos. Bigyan nga natin po ng mataas na palakpak ang ating dakilang Ama. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat ng mga audience po natin, lalong-lalo na ang atin pong mga taga-subaybay sa Amerika. Kamusta po kayo? Magandang umaga ho ba dyan? Magandang gabi o magandang tanghali po? Lalo na rin po sa Australia, nakikinig po ang mga kamag-anak ko, lalong-lalo na ang kuya ko. Kamusta ka, Kuya Sunny? I hope naka-tune in kayo ngayon at ito po'y pagbati mula sa church na pinararating namin sa inyo. Sana po ay matunghayan ninyo ang programa na ito hanggang sa pagtatapos.
Sa lahat po ng mga kaibigan natin, nandyan po sa Middle East, nasa Timog Silangang Asya, nasa Japan po, at sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas, Mapa Luzon, Visayas, at Mindanao po. Ang kapurihan po ay tanging sa ating Panginoong Hesukristo lamang po. Muli po, palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah. Talagang napakasarap pong maglingkod sa Panginoon, lalong-lalo na kapag ka po nilalagay natin sa ating isipan na mamayang gabi ang huling araw ko, ang huling gabi na ilalagi ko po sa mundo na ito. Bakit ganun po yung nilalagay ninyo sa pag-iisip ninyo, Pastor? Para ako po ay hindi magkamali, para ako po ay magkaroon po ng malalim na ugnayan sa Kanya, para ako po ay hindi po magpapatumpik-tumpik sa gawain po ng ating Panginoon. Inugali ko po at itinuturo ko po sa bawat isa sa inyo, wag niyo pong kakalimutan na ilagay sa puso na mamayang gabi na ho ay ang huling gabi natin sa mundo na ito. Amen po ba? Pag ako kasi ang pananaw natin ho, matagal pa naman. 16 years old pa lang ako, siguro additional 20 years pa, additional 40 years pa. Mga kapatid, walang nakakaalam ng araw. Kaya ang pinaka-safe po, palaging nilalagay ko sa puso ko, mamayang gabi gagraduate na ako kay Lord. Hindi po na gusto nating mangyari, no? Inihilingan natin mahabang buhay. Pero pag ganun po kasi ang pananaw natin, laging nagiging handa po ang isang Kristiyano. Minsan nga ho, gagawa ka ng kalokohan pero pagka po papasok sa isip mo, naku, mamayang gabi na lang pala ako, mawawala ho ba yung paggawa natin ng hindi magaganda, yung mga kahalayan, yung mga bagay po na hindi po nakakalugod sa ating Panginoon. Kaya yun ho ang pag-aaralan natin sa lahat po ng mga audience natin na narariyan po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Alam ko po na aabot kayo ng broadcasting na ito, na patuloy sana po isa puso po natin na ang lahat ng mga pagnanais ng isang Kristiyano po ay maganap sa ating buhay. Kaya nga isa po sa mga aking ipinapahayag sa prayer circle at sa lahat po ng panahon na ako po'y nagpipreach, kailangan ho may pagkain tayo ng salita ng Diyos. Huwag nating hahayaan na lilipas ang isang araw na hindi tayo nakapagbasa ng Biblia. Ang Biblia nyo ho dapat, mga kapatid, ay hindi naaalikabukan. Ang mga Biblia nyo po dapat ay nabubuklat araw-araw. Hindi po pwede po na ang Biblia po natin, isinasantabi lang po natin, baliwala lang po tayo. And ako po personally, I do not recommend po yung mga digital Bible. Bagaman napaka-handy po niyan. Kasi usually ang mangyayari, at ito po yung nararanasan ko rin po, kada nagbabasa ka ng ganyan, lipat-lipat ka ng Facebook, babasa ka, lipat ng Facebook, basa ng isang sitas, lipat ng 5 oras sa Facebook, basa ng isang sitas, lipat ng 6 na oras sa Facebook po. Huwag na ho tayong maglukuhan at huwag na ho tayong magsabi na, Pastor, mas conveniente po kasi mas marami pong mga inaagaw ang kalaban dyan. Kaya we have to go back to the basic. Balik ulit tayo sa libro, sa aklat, sa Biblia po. At ano ho ba ang mechanics ng pagbabasa ninyo, Pastor? Usually ho, pagka ho mga kapatiran, I encourage them to read 1 chapter a day. 1 chapter a day. Pagka pastor ho, sa isang pastor ho, minimum po yung 5 chapters sa isang libro at pangalawang chapter po, no, sa pangalawang librong babasahin ninyo, napakahalaga for a total of 10 chapters a day. Bakit ho? Tingnan nyo, nangusap ang Lord sa preaching na ito, sa umagang ito. Ibibigay ko po sa inyo. Binabasa namin sa gabi, yun pong Book of Romans. Okay? Yun po ang magandang nangyayari po kapag nagkakaroon tayo ng prayer circle. Binabasa po namin ang buong chapter po. Nasa chapter 4 na po, baka mamaya chapter 5 na po yata kami. At yun po binabasa namin po. Plus, may assignment po na pinababasa po ako na dapat ho may binabasa pa tayong separate na chapter po na ibang libro o ibang aklat. In my case po, Romans ang akin at Thessalonica, unang Thessalonica po, 5 chapters, pag pastor, 5 chapters Book of 1 Thessalonians at saka po Book of Romans. Tingnan nyo, hindi kayo makakagawa ng preaching ng ganito po pag hindi mangungusap ang banal na Espiritu Bakit ho? Ang lahat ng pinipreach natin, ang lahat ng pinapahayag po natin, ay binibigay ng banal na Espiritu dahil pinag-aaralan natin ang kanyang salita. At alam nyo ho ba, sabi ko nga, first 5 chapter po muna, 1 Thessalonians, ubos yung buong aklat ng unang Thessalonica, konti lang naman, 5 chapters lang naman po yon. Pero yung Book of Romans po, chapter 1 to 5, medyo mahaba-haba.
Pero may napansin po ako. At dito po sa napansin ko, nagbigay po ng enlightenment ang Panginoon, nagbigay po ng kaliwanagan ang Diyos para maipahayag ko ang kanyang salita ngayong umaga na ito na walang kaduda-duda po nang galing sa kanya pong kalooban. Kaya ang pinamagatan po nating titulo dito po sa atin pong pag-aaralan, sa preaching po, pakinggan niyo po ang mga nasa atin pong internet, ano yung mga pagnanais ng isang nananalig kay Kristo. At ito po'y natagpuan ko sa buhay po ni Pablo. Natagpuan ko po sa buhay ni Pablo sapagkat siya po yung sumulat ng aklat po ng mga taga-Roma, siya po yung sumulat ng aklat po sa unang Tesalonika, at pagka po kayo nag-immerse sa salita ng Diyos, wala pong contradiction, you will see the consistency of God's Word. At meron akong napansin po, ito kasi produkto ng pagbabasa sa gabi, nabasa na po ito a few days ago po, ito pong aklat ng Roma, chapter 1. At ito po yung nagbigay pansin po sa akin. Pansinin ninyo mga kapatid, ano? Ito ho yung nakapagbigay ng pansin po sa akin. Ang sabi po ng Roma 1:8 hanggang 12. Ito po, no? Roma 1:8 hanggang 12. Dahil binabasa po natin yung aklat na yan, at yung unang Tesalonika, mamaya ginawa kong conclusion. Walang kontradiksyon ng salita ng Diyos. Talagang sabi ko nga po, Panginoon, tumataas yung balahibo ko, tama. Ano po ang ninanais ng Diyos na malaman natin dito sa Book of Romans, chapter 1, verse 8 to 12. Una sa lahat, nagpapasalamat ako. Ang sabi po ni Pablo, ano? Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Saksi ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng magandang balita tungkol sa kanyang anak na lagi ko kayong idinadalangin. Hallelujah! Lagi ko kayong idinadalangin. Verse 10, lagi kong hinihiling na loobin nawa ng Diyos, na sa wakas ay matuloy din ang pagpunta ko riyan. Nananabik akong makita kayo upang mamahagi sa inyo ng mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Ang sabi po dito, ano ho? Ang ibig kong sabihin upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig kay Kristo. Nung binabasa ko po ito, in-highlight ko yung 4 na puntos dito. Kasi ito po yung gustong ipa-expose ng ating Panginoon eh. Ano yung pwede nating matutunan sa buhay ni Pablo? Alam niyo po, bukod po kay, doon po sa magnanakaw po sa krus, ano, nung naitanong po ako nung Bible Studies teacher namin po, sino yung pinakagusto mong karakter? Sabi ko po nung bata ho ako, gusto ko po yung nandoon po na kriminal ho na namatay at pinangakuan ni Jesus. Sabi po nung Bible Studies teacher bakit naman yun yung gusto mo? Masakit yung pangyayaring naganap doon, pinatay na kagad yun. Paano may direct na pangako si Lord po roon Pero sabi po, kung pangalawa, sino po? Wala nang hihigit po siguro kay Pablo. Kay Pablo, no? O kung meron tayong gagawin po na katulad ni Kristo po, Jesus Christ is number 1. Para sa akin, pangalawa yung magnanakaw, kasi magnanakaw po na yon, tinuturuan niya ako na ako po'y magpakumbaba, na ako po'y katulad niyang makasalanan. At pangatlo po, si Pablo, kasi magaling mag-expose ng Biblia po, si Apostol Pablo. Kaya dito po sa pangyayari na ito, makikita natin mga kapatid, in Romans chapter 1, verse 8 to 12, 4 po rito ang pinupunto. Kaya po ang karunungan na ito, makakamtan lamang po natin kung tayo po ay dudulog at hihingi po muna ng panalangin, kasi wala pong bagay na hindi natin mauunawaan sa salita ng Diyos na hindi po naibibigay sa pamamagitan ng pananalangin. Tayo po lahat ay yumuko. Mapagpalang Ama, nagpapasalamat po ako sa umagang ito, sapagkat ang mga pagbabasa ng Biblia na ito po ay nagbubunga po ng mga aral at mga aral na nanggagaling sa aming mga puso. Ito po ay mga personal naming mga karanasan sa lahat ng pagsasaliksik, sa lahat ng pag-aaral, sa mga pag-uukol ng panalangin at pag-aayuno upang ang inyong salita po ay maipahayag ng may karunungan, maipahayag ng may katapangan, maipahayag po, Panginoong Diyos, ng tama at maayos po, sapagkat ito po ay bahagi ng aming buhay ang pagbabasa po ng inyong pong banal na kasulatan. Kaya Ama, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Patuloy po liwanagan ninyo ang lahat ng nakikinig po online, pati na rin po ang nandito sa face-to-face na
maunawaan naming mabuti po ang lahat ng mga 4 na puntos na ito sa pagnanais po ng isang nananalig kay Kristo. Ano-ano ang mga bagay na ito, at patuloy, Ama, hinihiling namin na mapatawad niyo po kami sa lahat ng aming naisip na salita, na lakaran po na hindi sang-ayon sa iyong kalooban, na ito pa, Panginoong Diyos, ay mapatawad ninyo, gaya ng sinasabi niyo, kung ipapahayag namin ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at mabuti na maglilinis at magpapatawad po ng lahat ng aming nagawang mga pagkakamali. Kaya, Ama, maraming salamat, magandang umaga po muli sa inyo. Ang mataas po na kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa iyo lamang. Sa banal na pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po yung 4 na punto rito, mamaya papakita ko po sa inyo. Yung first 5 chapters naman ng unang Tesalonica, sabi ko yung bandang huli, yung chapter number 5, tumugma. Kaya sabi ko, Lord, napakagaling mo talaga. Basta babasahin namin ang Biblia, basta ibibigay namin yung kalooban mo, Panginoon, malalaman po namin kung ano po ang mga mensahe na aming ibibigay. Kaya tingnan nyo po, isa-isahin natin. Una sa lahat, mga kapatid, ang isa pong pagnanais dapat ng isang mananampalataya ay magkaroon po tayo ng isang pusong mapagpasalamat. Ito po, hindi po pinagsunod-sunod ni Pablo. Ito ay bahagi ng kanyang nararanasan, bahagi ng kanyang ipinapahayag, at bahagi ng kanyang buhay. Tatandaan nyo, hindi ito theoretical na napag-aralan. Ito po ay bahagi ng kanyang buhay. Kaya ini-encourage ko kayo, mga kapatid, hindi mo mauunawaan ang Biblia pag hindi mo binabasa ang Biblia. Hindi po lalago pananampalataya ninyo pag hindi kayo nakikinig ng salita ng Diyos. Roma 10:17, ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya pagka hindi po natin yan ine-experience, o kaya po we lack a prayerful life, kapatid, bugbog sarado ka sa kalaban yan. You will not be able to wear the helmet of salvation. Aatakihin yan ng kalaban po. You will not be able to wear the breastplate of righteousness. Wawasakin ang puso mo ng bitterness ng kalaban. Pagka wala kayong belt of truth, mga kapatid, akala nyo po ang sinasabi sa Biblia ay mali, mga kapatid. Kaya yan po'y mahalaga, at ito po ay nababalot sa pamagitan po ng exposure natin sa salita ng Diyos. Kaya sabi po dito ni Pablo sa Roma 1:8, kasi hinihimay na natin, expository preaching po ito. Sabi po ng Roma 1:8, una sa lahat, priority ho ito prioritize po ng bawat Kristiyano, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos. Sabihin nyo nga ho, nagpapasalamat ako. Laksan po natin, nagpapasalamat ako sa aking Diyos. Hallelujah. Priority yan, number 1 yan. Bago kayo humingi, magpasalamat na agad. Amen? Ito po yung sinasabi ni Pablo Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan nino po, sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kaya huwag kayong magagalit pag halimbawa mga kapatid natin nagbigay ng napakasarap ng everlasting salamat po na ayoko nang banggitin yung pangalan ninyo, mawala yung reward. Pagka nagbigay po ng ganon, ang pasalamat ko, naisalamat po kay Lord sa masarap na pagkain. Kasi ang pasalamat kagad kay Kristo I do not want all of you to lose your rewards. Huwag kong sasabihin niyo, si Pastor Isnabero, binigyan na nga ng pagkain, ang pinasalamatan po si Jesus. Huwag kayong magsiselos kay Jesus. Do you get jealous with the Lord Jesus Christ dahil siya po yung pinasalamatan ng una? Palagay ko mga matured na po kayo, na kapag ka po, kapatid, salamat sa Panginoong Jesus sa pagdalo mo. Dinirect niya kay Jesus, bakit hindi ako pinasalamatan? Meron pong kahalagahan yon para hindi mawawala yung mga reward ninyo. At ang sabi naman po ng unang Korinto sa 15:58, at ang lahat ng inyong pagpapagal ay magkakaroon po ng karampatang gantimpala sa Panginoon. Hindi po mawawalang kabuluhan. Kaya ang sabi po dito, una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Ito kasi pong mga churches ng Roman po, napaka-paganistic po niyan. Napaka-paganistic po. Ang mga Diyos po dyan, mga kapatid, na andyan po sila Jupiter, sila Mercury, andyan po yung mga iba-ibang mga Diyos-Diyosan po. Napakadami po sa mga Romans. Inadapt po nila sa mga Greeks yan. At ang mga Romans po, they are very immoral people, mga kapatid. Napaka-immoral po ng mga Romano.
Uso po dyan, kung napapanood nyo po sa Netflix, yung mga Roman Empire po, uso po dyan na nangyayari po ang mga incest, yung mga magkakamag-anak po, sila po'y nagtatalik. Usong-uso po yan. Kaya po pinadala ni Kristo si Pablo para turuan sila, at napakaganda nga ho ng itinuturo ni Pablo, hindi lang sa mga taga-Romano, kung hindi taga-Pilipinas po sa atin pong mga Pilipino. Sabi po dito, una sa lahat, ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Dapat po ba magbigay ng pasasalamat sa lahat ng pagkakataon? Walang-wala na nga kaming maisaing pastor magko-complain na lang ho kami. Huwag kapatid, kasi unang-unang tagubilin po ni Pablo ay nagpapasalamat ako sa Diyos. Pastor, walang-wala na nga ho kaming mahuhugot po na pera, baka hindi makapag-enroll yung aking anak. Huwag ka magre-reklamo sa Diyos, kapatid. Isipin nyo po na bahagi yan ng magandang plano ng Panginoon. Tanungin nyo sarili nyo, iniibig nyo ba ang Panginoong Diyos? At ang katugunan po halimbawa ay oo, ibig sabihin yan, bahagi ng plano ng Diyos yan. Pero kung hindi naman nyo kinikilala ang Diyos at kayo po ay nakakaranas na mga ganyan, parusa ho yan. Ano po ang sabi po ng Apostol Pablo sa mga taga-Epeso? Napakaganda po, sabi ng Ephesians chapter 5 verse 20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Can we all say amen? Give thanks to the Lord in all circumstances. May kawalan ka man o meron, may sakit ka man o wala. Meron po akong co-faculty po. Ito po pinagpe-pray kita, Peter, dahil naunawaan ko po, napakasakit din nung dumating po na pagsubok sa kanya. Meron kasi kami mga annual physical exam, di ba, sa pinapasukan namin, lalo na sa UST ho, libre po yan. Siyempre, nakapila siya, siya, wala man siya nararamdaman. Alam niyo, nung pinet-scan ho siya, kasi libre ho yun para lang malaman kung may mga sakit. Biglang yung kalunos-lunos na balita po, 4th stage na po yung cancer niya ng colon. Ikaw ho, ano ho ang mangyayari sa inyo na kayo po alam niyo healthy naman kayo, wala naman kayo nararamdaman, nag-annual check-up lang naman, Tapos biglang pagkita po na gano'n, naku, bet ngayon lang ho kayo na gano'n, may nararamdaman ho ba kayo? Wala naman ho, Dok, sasabihin ko po yung balita sa inyo, 4th stage na po, baka mga 3 o 5 buwan na lang, katulad nung nangyari sa mother ko po, 3 buwan lang ho, talagang pumanaw na. Pwede ba mangyari po sa bawat isa sa atin yung wala naman tayong nararamdaman? Kaya yun nga ho yung sinasabi ko, mga kapatid, i-treat natin ang bawat araw na huling araw na ito ng buhay natin. Amen po ba? Amen po ba yun? Kasi pag kami ganun pong takot sa puso natin, naku, mamayang gabi, I will be meeting my Lord na, hindi na po tayo gagawa ng mga kalukuhan sa buhay natin. Baka po, i-dedicate na lang natin yung buhay natin sa pananalangin. Baka po, buong hapon po, basahin nyo yung Biblia, tatapusin nyo mula sa Genesis hanggang Revelation. Pagka nilalagay pa natin, marami pa namang panahon. Anyway, 16 years old lang ako. Yung akin pong co-faculty po ay 35 years old. Diba kung tayo kung minsan alam ko po may mga iba po sa atin dito sumakit yung tiyan. Pagkatapos po, nagpa-colonoscopy na. Pag colonoscopy, normal naman, di ba? Pero ano po yung magiging pakiramdam po ninyo na, ay libre lang kasi gusto ko magpa-check up. Pag check up nyo po sa doktor ng ganon, tatawagin na kayo. May bad news po Nung tinignan namin sa PET scan po kalat-kalat po sa lahat ng... wala naman ako nararamdaman, Dok. Kung minsan ganun po, wala naman ho sa pakiramdam ho yan, wala naman sa simptomas po yan. Hindi po isang pagbibigay po ng pananakot. Pero pagka po ang puso ninyo, na-develop nyo po yung isang mapagpasalamat na puso, dumating man yung balita ng ganyan, baka sabihin na, Hallelujah, Lord! Malapit na po kitang makita, Panginoong Ama. Hindi ako nagbibiro na baka akalain nyo po, si Pastor naman parang siraulo. Kaya po ang mga Kristiyano po, tinitignan na parang siraulo po tayo Pag dumadating na at malapit na ang kamatayan, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Wala po kasing Kristiyano po na natatakot sa kamatayan po Minsan, gaya ng sinasabi ko sa misis ko, pero sabi ko, Lord, pahabain niyo pa yung buhay ko dahil naglilingkod pa po ako. Pero dumadating yung pagod na pagod ka na. Sabi ko nga sa Panginoong Diyos
Ilan na po ba trabaho kayo? A-appoint ko lang naman sa National Commission on Culture and the Arts po bilang member po ng Executive Committee po. No? Dalawa na po hinahawakan ko, Department of Education po at saka National Commission on Culture and the Arts po. Pareho pong dalawang major na agency po ng gobyerno. Sana wag na ibigay yung CHED, baka mamaya yung CHED pa ibigay pa yung Commission on Higher Education. Alam nyo po mga kapatid, minsan dumadating po yung punto, sabi ko, Lord, parang gusto ko nang magpahinga. Tatanungin ko po kayo mga kapatid deep inside your heart, gusto nyo na ho bang pagpahingihin ng Diyos ang pastor po ninyo? Sabihin nyo po, Amen. Sabihin nyo po sa katabi ninyo, gusto na kitang pagpahingahin. Joke lang po talagang ginanon nga Pero alam nyo ho ba, tama po yun morir es descansar. Ibig sabihin po ni Jose Rizal, ang kamatayan ho kasi ay kapahingahan. Alam niyo po, yung gawain ng isang Kristiyano, minsan sarap-sarap na matulog po pag nag-ring na ho yung Alam naman ng bawat isang nagpe-pray ho sa umaga ito Pag nag-alarm na po ng alas 4, ito na naman po, bigat-bigat ng katawan namin talaga. Pero we have an obligation and we have a promise to the Lord Jesus Christ Minsan ho mga kapatid, susubo ka na lang ng pagkain mo, biglang, nag-remind na, prayer meeting ng alas 8, mamaya na lang yung pagkain, unahin muna natin si Kristo. At sa lahat na nangyayari sa buhay natin, kung meron man tayong kawalan, utos po ni Pablo sa Epeso at ito po ay may kasi ng Banal na Espiritu. Lagi kayong maging mapagpasalamat sa Diyos na ating Ama, dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, maging mapagpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay. Masaklap man, maganda yung nangyari, pumasa ka sa board exam, bumagsak ka, nagkaroon po ng hindi magandang aberya po, naging successful po ang negosyo ninyo, nalugi po, lahat ng matured na mga Kristiyano po ay inuutusan ng Diyos na maging mapagpasalamat sa Kanya. Yun pong tatay ko nung buhay pa, nung namatay yung ate ko 1995 batang Christian pa lang ako. Nagtataka ako doon sa tatay ko, katabi kong gano'n, nagpe-pray, umiiyak yung tatay ko. Pasalamat ng pasalamat, nagkamutuloy. Namatay na nga, pasalamat pa ng pasalamat ito. Baka wala na sa tamang pag-iisip yung tatay ko. Yung pala, nung binabasa ko yung Biblia, totoo pala. Ay yung mga pasalamat niya, salamat at pinahiram niyo po ako ng isang mabuting anak. Salamat Panginoong Diyos dahil kahit 31 years po nakasama namin siya. Salamat Panginoong Ama, nauwi po namin yung kanya pong remains o yung bangkay niya dito sa Pilipinas. At salamat po Panginoong Diyos dahil maluwalhati po namin siyang mayahatid sa huling hantungan niya. Parang sa akin po bilang isang bata po nung time na yon, na nagtataka ako bakit ganon puro nagpapasalamat na lang, namatay na nga. Samantalang ang puso ko noon punong-puno ng bitterness. Kaya nga ako pumunta sa kulto noong mga panahon na yun dahil sa galit ko sa Diyos Dahil hindi ko matanggap po, nanalangin ako, namatay pa rin yung ate ko. Pero ngayon ko natututunan yung mga sinasabi ni Pablo, una sa lahat, maging mapagpasalamat tayo sa Diyos. At bakit po? Kasi lagi tayong dapat magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay. Minsan po sising-sisi ako yung dahil sa sobrang gutom, nalampakan ko na yung masarap po na pagkain. Pagkatas naalala ko, ay prayer pala. Umaga nga, hindi tayo nakakalimot. Gabi nga, hindi tayo nakakalimot. Pero yung dahil sa gutom, nakalimutan nating magpasalamat sa Diyos. Minsan po, guilty po ako Nilalagay kasi ng Diyos, pati yung pagkain po, yung ultimong butil ng kanin, ultimo yung tubig na napakalamig. Ang sarap-sarap ng malamig na tubig, Lalo na sa pastor na nagpipreach po, na pawis, napakalamig, ang sarap-sarap nun. At ang sabi po ng aklat ng Mateo 10:42, sino man nagbibigay po ng isang tasang tubig na malamig, kahit checkin nyo po ngayon Matthew chapter 10 verse 42, isang tasang tubig na malamig. Paano pa kung nakalagay po sa lalagyan na kulay pula po yun, nadadali ng misis ninyo? Hindi ba napakasarap po nun? Hallelujah. May tubig ba tayo dyan? Hallelujah. Ayun. Praise God.
si Nostradamus, nahulaan ko yung kulay. Purihin po ang Panginoon. Matanda na ho, pasensya na ho, 47 ho, kailangan uminom. Purihin ka, Panginoong Diyos. Pangalawa, bukod po dun sa pagpapasalamat, ang ganda po nung flow, Pangalawa, sabi po ni Pablo sa Roma 1:9, saksi ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng mabuting balita tungkol sa kanyang anak. Na ano daw ho yung pagiging saksi po ng Diyos? Ang saksi po ng Diyos sa buhay ni Pablo, na lagi ko kayong idinadalangin. Mahalaga po yung morning prayer meeting, ha? Mahalaga po yung evening prayer meeting. Pero ang pinakamahalaga po lahat, yung panalangin na ang saksi po ay Diyos. Amen? Minsan kasi hindi naman kayo nakita ng morning and evening. Yung pala, the whole day pala, kaya hindi kayo nakakasama sa amin, ay naroon kayo sa loob ng kwarto ninyo and you were seeking heaven and earth po sa panalangin ninyo. Sinong nakakasaksi po? Katulad ng sinasabi ni Pablo, saksi ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso ko sa pamamagitan ng aking pangangaral ng magandang balita tungkol sa kanyang anak na lagi ko kayong idinadalangin. Kailangan sa isang Kristiyano po yung pusong mapanalanginin. Okay? Sabihin mo natin, pusong mapanalanginin. Yung una ho kasi, pusong mapagpasalamat Alam nyo ho ba, magiging mapagpasalamat lang kayo pagka ang heart nyo po mapanalanginin. Pag hindi kayo nananalangin, huwag kayo magagalit puro reklamo lalabas sa inyo pag hindi kayo nananalangin. Kasi you will see the vision of God. You will see the working of the hands of God. Gaya na sinabi ko po sa inyo, na-delay yung inyong biyahe po, na-delay yung flight ninyo, babangga pala yung aeroplano po sa building, Pagka meron kayong panalangin, mabivisualize nyo po yun May discerning spirit at sasabihin nyo po, salamat Lord. Salamat talaga, hindi ako sumakay sa eroplano na ito, na-delay ako dahil may magandang plano ka pala sa aking buhay. Kaya yun ang sinasabi po, dapat ang puso po natin ay maging mapanalanginin. Do we have any supporting verses dito po? Sabi po ng aklat ng Efeso 6:18, ito po, pag binasa nyo po yung Ephesians chapter 6 po, doon po sa verse 12 patuloy, nandyan yung full armor of God. Yun pong lahat po ng mga nilalagay sa ating katawan, panahon ng emperadong mga Romano po ito, na meron pong helmet of tinatawag nating salvation, breastplate of righteousness, meron pong tinatawag tayo na shield of faith, at saka yung sword of the spirit, may belt of truth, lahat po yan kompleto. Pero pansinin nyo po, bandang huli po, ang lahat ng mga bahagi ng mga baluti ng katawan natin na ito sa pakikipagdigma, ay babalutin po ng panalangin. Kasi ito po yung nakalagay sa Ephesians chapter 6 verse 18. Sabi po rito, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumango kayo sa patnubay ng Espiritu, at lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng mga hinirang ng Diyos. Basahin nyo Yun pong Ephesians chapter 6 verse 12 hanggang 17. Full armor of God. Talagang napahanga tayo, kinobera ng Panginoon. Pero ang huling tagubilin para maging epektibo po ang lahat ng mga armas na yan, walang iba po kung hindi manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Baliwala ho kasi yung helmet ng kaligtasan. Baliwala ho yung breastplate of righteousness. Baliwala ho yung sinturon ng katotohanan. Baliwala po yung ilalagay natin pamprotekta sa paa natin, yung pangangaral ng salita ng Diyos. Baliwala po yung ating pong espada ng kanyang katotohanan. Baliwala po yung lahat ng pinapalagay po doon sa ating katawan kung ang verse 18 po ay hindi masusunod. Yan po yung last part ng baluti ng katawan ng isa pong sundalo. At ano ho yun? Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Pastor, bet nyo po ipinatutupad yung umagang-umaga na nga, nanalangin, gabi mananalangin pa. Kasi it is my earnest desire, yung 24 hours, pagpalagay nyo na 8 oras para sa tulog, yung 2 oras man lamang, maagaw natin. Ang dami pong umaagaw doon po sa mga oras ng mga kabataan ngayon. Internet, TikTok. Hindi ko po sinasabing huwag kayong maggaganyan, pero ako nga 47 years old na lang ako Nung nakita ko parang, paano ba gumawa ng TikTok? Hinarang ko na lang baka mamaya mauubos na naman yung aking oras dyan, kapatid.
Yung Facebook po, ang sarap-sarap tignan po niyan. Pagkita niyo po, ay, ganun na pala. Ay, ang pangit ng buhok ni kapatid na ganito. Parang buhok ng kabayo, plinansya. Di ba lahat ng pamimintas, lahat po ng pagyayabang, lahat po ng uri po ng mga nais nating makitang balita, pagko-comment. Kaya sana huwag kayong magagalit kasi 2 oras po ang nais ng Diyos agawin sa atin. O halimbawa po, every morning naka 1 hour. Hallelujah na yun, naagaw na yung 1 hour. O sinabayan nyo pa ng gabi, nag-Bible studies ka pa. Yung si kapatid na Sister Linda, glory to God. Ito nga, napakasipag po, humahayo pa ito Hanggang gabi, umaattend po yan At hanggang Wednesday po, nag-aabang siya ng prayer meeting. Bakit ako lang nag-iisa? Sabi ko, Sister Linda, Bible po ngayon. Sa sobrang sipag yun Sabi niya, pambihira naman, ako na lang pala nananalangin, nandun kami sa kabilang channel Kaya, nagpapasalamat ako sa Panginoon, naagaw ho ba? O yung sinasabi ko po, halimbawa lang 1 chapter po, agawin ng Panginoon. O di mga ilang oras na ho yun. Yun atin pang prayer journal po, naku, inagaw pa ng Panginoon para sa kanyang kalwalhatian. 20 po nakatao sa Peace of Harvest, pinananalangin nyo po. Nag-aayuno pa kayo. Hallelujah! Pagkita nyo po, 8 oras sa isang araw para kay Kristo. Ang Facebook nyo po, 30 minutes. Hallelujah na po yun. Amen na po. Praise God. Hallelujah. Huwag pong baliktad. Ang prayer natin, 5 minutes. Ang atin pong TikTok, 5 oras. Ang Facebook po, 8 oras. Lahat ng sobra po ay masama. Hindi ko po sinasabing huwag kayo mag-Facebook Okay po yun, pero huwag pong lalagpas ng 8 oras. Dapat ho, mas maraming panahon sa pagbabasa ng Biblia at ng panalangin. Kaya ho yung prayer, sabi po dito, saksi ko ang Diyos. Kahit wala kayo sa morning, sa evening, basta ang saksi mo ay Diyos. Ang Espiritu nyo po makapagsasabi niyan. Ikatlo ho, mga kapatid, sabi po ni Pablo rito, yung pusong mapagpasailalim sa kalooban ng Diyos. Si Pablo ho, pag nagsalita siya, palaging ganito, mga kapatid, kung kalooban ng Diyos, mga kapatid ko sa pananampalataya, loobin nawa. Tingnan niyo po ang sabi niya rito sa Roma 1:10. Sabi po sa Roma 1:10, lagi kong hinihiling na loobin nawa ng Diyos. Sabi niyo nga ho, loobin nawa ng Diyos. May it be God's will. Lagi kong hinihiling na loobin nawa ng Diyos na sa wakas ay matuloy din ang pagpunta ko riyaan. Meron nung kasi doon po sa Lucas, may istorya doon sa Lucas, doon po sa 12, kung di ako nagkakamali, sa 12:19 po yata yun, may istorya doon sa Lucas Sabi nung isang mayaman po, wala na akong gagawin sa aking buhay. Sabi niya gano'n, pagtatayo na lamang ako ng mga maraming kamalig, magpapakasaya-saya ako, kakain ako, iinom. Ang sabi ng Panginoon, hangal, mamayang gabi, kaya ngayon ang warning ko sa bawat isa po isipin natin na bawat gabi po, huli na natin. Ang sabi ng Panginoon, hangal, ngayong gabi rin ay magsusulit ka ng iyong buhay at kanino mapupunta ang lahat ng pinaghirapan mo. Pero kung yung mayaman po na yon, ang sinabi niya po, Lord, kung loloobin niyo po, magpapahinga po muna ako, magbabakasyon po muna ako sa Boracay, hindi naman masama po yun. Dahil ang dami niya akong kapaguran na ginawa. Kung loloobin niyo po, Panginoong Diyos, makasama ko po yung pamilya ko, kakain muna kami sa labas. Huwag ninyong aalisin yung salita na kung loloobin ng Diyos. Kaya ito po isang pusong nagpapasailalim sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi po dito sa Santiago 4:15, tignan niyo po in the book of James, chapter 4, verse 15, sabi po rito, sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin pa namin iyon. Kaya mga kapatid, bukas may lakad tayo, magkita-kita tayo, God willing. Ano ba ang plano natin sa June 15, anniversary ng church natin? Ito mga plano natin. Kung loloobin ng Panginoon. Pwede yun kasi nakapagplano tayo, maglalagay tayo ng lahat ng mga display, may mga iba-iba tayong presentation. Pagdating pala nung araw na yun, babaha dito hanggang dito ho sa leeg ko. Paano ho yung nangyaring celebration? Minsan hindi po nagaganap o natutupad Kasi ang nagaganap po kung ano ang kalooban ng Panginoon. And the safest way, sabi ni Pablo, lagi kong hinihiling na loobin nawa ng Diyos na sa wakas ay matuloy din ang pagpunta ko riyan.
palaging nadidelay palaging hindi natutupad. Kaya ang panalangin na lamang niya, nawa po loobin ng Diyos na sana po matupad na kami na may makatuloy din diyan. Alam niyo po, it's an act of humility magpasailalim sa kalooban ng Diyos Sabi po nito, yung mga previous verse po niya, magsimula po doon sa Santiago 4, 12, 13, 14. Ang sinasabi po doon, mga kapatid, kung babasahin niyo po ng kabuuan yan, sino ba nakakaalam kung ano mangyayari bukas? Sino makapagsasabi na pupunta ako sa ganitong lugar o pupunta ako sa ganong lugar? Kaya nga dapat sabihin ng bawat isa, ayun nga, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. It is all based on God's will. Pagka ganyan yung attitude ninyo, walang pressure sa buhay. Walang pressure. Halimbawa po, ang panalangin nyo, Lord, nais ko po sanang ma-promote. Gusto ko po sana mailagay niyo po ako dito po sa posisyon na ito. Kung loloobin po ninyo, hindi nangyari. Maligaya pa rin yung puso po ninyo, kapatid Kasi nalalaman niyo po, God has better plans for you. Amen po ba? Na hindi man naganap ito sa buhay ninyo, mayroon pang magandang plano ang Diyos. Pero alisin niyo po yung sasabihin niyo po, huwag kang mag-alala, Kalando, tamaan man ako ng sibat, pupunta ako sa bahay ninyo, tinamaan nga ako ng sibat, patay ako. Pwede yung mangyari ho yun Huwag kayong magbibitaw ng ganon. Tamaan man ako ng kidlat. Naku, baka mangyari talaga ho yun. Kapatid, huwag kayong mag-alala. Diyan po sa birthday party ninyo, pupunta po ako dyan. Tamaan man ako ng sibat. Di ba yung mga nangangako na kasabihan sa mga Pilipino yon? Na harangan man ako. Meron mga sa English po, come hell or high waters. Huwag ganun, kapatid. Pagka dumating yung impyerno, talagang stop ka niyan at lalo't kung doon ka binulid ng Diyos. At kung dumating po yung baha, tanggal ang buhay mo niyan pag namatay ka. We cannot say, come hell or high waters, I will be with you. If it is God's willing, pupunta po ako sa inyo kasi ito po ang kalooban ng Panginoon. Ayun po ang prayer ko palagi Sabi ko po, Lord, kung loloobin niyo po, you can promote me. Kung hindi naman po, ikaw na ho ang gumawa ng paraan. Ganun ang prayer nyo, tutugunin talaga ni Lord ang lahat ng mga kahilingan. Kasi nakikita ni Lord yung pagpapakumbaba ng kalooban. Lord, gusto ko pong ma-promote, pero nasa sa iyong kalooban po. Ang sabi ng Kawikaan 16:1, ako ang magpaplano, pero nasa huli po, ikaw ang magpapatupad. Hindi pinatupad ng Diyos. Ang gaan-gaan tanggapin po. Ang mangyayari ho, magpe-pray ka, gaya ng ginawa ni Pablo pusong mapagpanalangin. At ang mangyayari po, pusong mapagpasalamat. At ito pong sinasabing sa ikatlo po, isang puso pong mapagpasailalim sa kalooban ng Diyos. Ika-4, sabi po ng salita po ng Roma 1:11 hanggang 12. Sinimulan ho natin yan sa Roma 1:8 hanggang 12, hinimay-himay natin. Ang sabi ng Romans chapter 1, verse 11 to 12, nananabik akong makita kayo. Sabihin nyo nga ho, nananabik ako na makita kayo. Nag-e-enjoy ba kayo sa fellowshipping? Ay naku, pasok, kayo na lang dyan sa online na yan. Mga mukha-mukha lang naman nakikita namin dyan po. Yun na ho ang makabagong uri po. Alam niyo po sa education ngayon, i-share ko lang po sa inyo, maraming mga estudyante ho ngayon dito Ipinapatupad po natin po yung tinatawag nating high flex. Ibig sabihin hybrid ang estudyante ngayon. 2 araw, may face-to-face, 3 araw, online. Hindi na ho tayo babalik sa dati na araw-araw po ang mga estudyante po pupunta sa eskwelahan. Ay, ang laking ginawa sa akin noon, mga kapatid. Dahil nakaka-attend ako ng prayer meeting dahil online ang klase ko. Dahil nakaka-attend po ako at hindi na po ako nahihirapan na sumakay po dahil, kita nyo naman ang layo ng Marikina sa UST. Biruin nyo po yun, 3 araw ho, online, 3 araw, pupunta sa UST, ditipid pa sa pamasahe. Gayon din po nangyayari sa church ngayon. May face-to-face tayo, pero may mga nakikinig online po. Kamusta po sa mga milyon-milyon naming audience po sa buong mundo? Nakikinig sila ngayon, at kung ano yung pagpapalang tinatanggap ninyo ngayon, mga kapatid, dumadalo yan sa pagpapala po online. Amen po ba? If there are 2 or 3 gathered in my name, high-tech na rin po si Kristo ngayon. There am I in the midst of their Zoom. There am I in the midst of their messenger.
Naroon din po, minsan ayan, no, ang saksi namin po si Sister Emmy. Pagpasok namin, kaming dalawa doon po sa gabi. Ano, Sister Emmy, Jack and Poy na lang tayo minsan panalangin dahil dadalawa lang naman tayo. Biglang nag-pray kami, Lord, sana dumami pa. Dumating si Sister Luz, 3 na. If there are 2 or 3 gathered in my name. Mamaya-maya ho, dumadami ng dumadami. At hindi pa ho nangyari na ang prayer po ay mag-isa lamang po ang pumunta sa gabi. Bakit ho? Kasi mahalaga yung pakikipagkapwa-tao eh. Sabi po dito ni Pablo, nananabik akong makita kayo upang mamahagi sa inyo ng mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Ang ibig kong sabihin, upang magkatulungan tayo. Sabihin nyo nga ho, magkatulungan tayo. No man is an island. At ito po, nakikiusap po ako. Plano pa lang naman ho ito. Kasi gusto naming ibalik yung ginagawa nila Pastor Chito, Pastor Noli, street evangelism. Nung nagtawag po ako ng calling po sa mga susuporta po sa akin, meron pong 2 na kabataan sa likod. Pakitaas na ho yung kamay. Ayun o. Pakitaas nyo na ho, huwag kayo mahiya. Ayun, yung 2 kabataan po na yun, taas nyo ho para makita ho nila. Ayan po, glory to God. Bakit kasama ka rin ha? May 2 kabataan ho na lumapit sa akin. Naalala ko po itong 2 na ito nung nasa Puray po ako, inalalayan po ako doon sa sa ilog. Sabi ko gano'n, Diyos ko po, muntik nang mas madulas po si Tatay Doming po eh. Dahil nung inalalayan niyo ako kami, muntik na kaming dumausdos po doon sa ilog eh. Pero tignan niyo po yung puso nila. Look at the heart na biro mo, Pastor, susuungin nyo yung tumana, kasama yung 2 ho. Sabi ko nga, hindi tayo papatulan ng mga tao roon, maaawa na lang sa atin. Biro nyo po, babatuhin nyo pa ba naman yung mga katulad nila tatay po na ganun. Kaya nga yung pinapakita po dito, mahalaga po yung atin pong connection, yung mga gawain po online, at lalo tigit po yung mga face-to-face na ginagawa natin. At sabi po dito ng Hebreo 10:25, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Online lang naman ho yan. Ang Panginoon po, high-tech na ho ngayon. Siya po ang may-ari po ng internet. And if there are 2 or 3 gathered in my name in the messenger, in the chat room, o even sa Zoom, there am I in the midst of them. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin na malapit na ang araw ng Panginoon. Ulitin ko po mga kabataan, treat every day po as your last. Mamayang gabi kukunin na ako ni Lord. Although hindi naman po mangyayari yun, pero pagka ganun kasi ang mindset natin, ay nako, magmamadali tayo, babasahin ko na yung Bible. Mamayang gabi po pala. Pero kung halimbawa talagang tutuuhin ng Diyos, mamaya gabi, alam na alam yung darating siya. Baka i-cancel niyo pati yung panonood niyo ng Doctor Strange mamaya. Sabihin niyo, Lord, ikaw na lang uunahin ko. Totoo ho yun, hindi ako nagbibiro. Na mamaya magpapaabiso si Kristo, darating na ako Nako, lahat ho tayo, wala nang uuwi sa bahay, kantahan tayo ng kantahan dito. Dito na lang ho tayo, buong araw. Pero kasi mabuti ang Diyos eh. Hindi niya ho sinasabi yung araw ng kamatayan, hindi niya po sinasabi para po matiyak niya, talaga bang mahal natin ang Diyos? Alam niyo po, nung gumagawa po ako ng pagbabasa, kasi kasabay po yan yung book naman po of 1 Thessalonians, tapos lahat, yung 5 chapters, kasi 5 chapters po ang aking dedication po Biglang nabasa ko po ito bilang pangwakas. Alam niyo po, yung mga kapatid nating mga Muslim po, lalo na sa Mindanao, may mga armas po sila. Ang tawag po doon RPG. Alam niyo po yung RPG? Rocket Propelled Grenade. RPG, huwag niyo kakalimutan yun. Tayo po bilang mga Kristiyano, pwede po tayong magkaroon po ng weapon natin in the modern times. Hindi na lang po yung weapon natin, nalalagyan nyo ng helmet po ng kaligtasan, kasi yun po ay appropriate po yun nung panahon ng mga Romano. Gagamitin natin ngayon yung RPG ng Panginoon, yung Rocket Propelled Grenade. RPG yung parang basuka. At ano hong ibig sabihin ng RPG? Sabi po ngayon ng ating pangwakas, mangagala kayo lagi at palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. RPG, rejoice in the Lord always. Letter P, pray continually.
And letter G, give thanks in all circumstances because it is the will of God in Christ Jesus our Lord. Sana kung may basuka kayong dala-dala, rejoice in the Lord always. Ang sabi ng Panginoon, pray continually and give thanks in all circumstances. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Tayo po lahat ay tumayo at tanggapin natin ang pag-iingat, pagbabasbas ng ating dakilang Ama. Panginoon, maraming salamat po sa puso na laging naghahanda, na alam namin, hindi namin nababatid kung kailan ka darating. Maski ang pagtawag niyo po ng kamatayan ay hindi namin alam. Pero mabuti po sa isang mananampalataya na katulad ni Pablo po, na palagi po siya, Panginoong, may puso na mapagpasalamat, isang puso po na mapanalanginin, isang puso, Panginoong Diyos, na nagbibigay, nagpapasailalim sa iyong kalooban, Panginoong Ama, at ang isang puso po, Panginoong Diyos, na patuloy po na nagbibigay ng inyong pong ganap na kaluwalhatian. Kaya sa amin pong mga panalangin na ito, ihanda niyo po ang aming kalooban. Panginoon, every second and every minute counts. Sana po, Panginoong Ama, sa buong pamilya namin, pagtuunan namin ng pansin ang mga gawain pong makabanal. Unang-una po na sana ang Biblia po ay hindi naaalikabukan at patuloy na binabasa po ng bawat isa na nasa tahanan o nasa bahay. Na mga panalangin po ay huwag mawawala. Hindi po nire-require na umaten po ng umaga at ng gabi. Ang mahalaga po, ikaw ang saksi, Panginoong Ama, kung individually po patuloy pa rin kaming nananalangin para sa aming bansa, para sa aming kapatiran, para po, Panginoon, sa mga kaluluwa pa na hindi nakakakilala sa inyo. Patuloy na pinagpapasalamat namin, Ama, na ikaw po ang nagbibigay sa amin ng kababaan ng kalooban, na ang lahat ng aming gagawin po ay napapasailalim po sa inyong banal na kalooban. Na kung loloobin ng Panginoon ay pupunta kami sa lugar na ito, kung loloobin ng Panginoong Diyos ay mabibisita si kapatid na ganito, at kung loloobin ng Panginoon po, makakamtan po namin ang lahat ng mga promotion at lahat ng mga pagpapala po, sapagkat ang lahat ng bagay at katugunan po ay nasa ilalim lamang ng inyong banal na kalooban. Sana, Panginoon, ma-develop po ng bawat isa ang attitude po ni Pablo na ito, na bagaman marami pong mga hadlang, marami po, Panginoong Diyos, na mga kahinaan, galak na galak pa rin po ang kanyang puso sa mga gawain po ng pagkakatipon, lalong-lalo na, Panginoong Ama, sa mga face-to-face na mga gawain na ito, at gayon din naman po sa umaga at mga gabi naming panalanginan. Kaya, Ama, marami po kami, Panginoong Diyos, na mga panalangin sa umagang ito, hindi man po namin maisa-isa, alam namin po na ang mga pangangailangan ito ay batid ninyo at ang katugunan po nito ay nasa sa ilalim po ng inyong mapagpala, maingat na kalooban. Kaya maraming salamat sa umagang ito sa lahat ng mga audience po namin na nakapakinig. Nawa po ang lahat ng ito po ay pumasok at maging 100 beses po na pagpapala sa matabang lupa po ng mga puso namin ngayon po sa buhay na ito at magpakilan pa man. Kaya maraming salamat, Ama. Ang mataas na kapurihan po ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Ibaba na po sa ating tithes and offerings. Samahan niyo po ako sa panalangin at ihanda po natin ang ating mga kaloob. Heavenly Father God, we praise you and glorify your name sa mga lahat po ng pagpapalang ito, sa mga biyayang ito, Ama. Maraming salamat po sa lahat po ng mga resources na amin po pinagpupunan, sa mga trabaho po namin, O Lord, sa mga negosyo po, sa mga amin po mga businesses, sa lahat po ng mga finances na ito na ipong pinagkakaloob sa bawat isa. Maraming salamat po for all these blessings na nagagamit po namin, hindi lang po sa pang-araw-araw, ngunit nagiging channel of blessings din po kami sa ibang mga nangangailangan. Thank you, Father God, for all of these treasures na pinagkaloob niyo. Dalangin namin, Lord, na ito po ay magamit, maihandog po ng wasdo at tama at magamit po sa inyong upasan. Magamit po namin, Lord, upang marami pa po kami magawa for you, yung mga activities po namin, mga sharing of word, and the rest po, Lord God, sa inyong pong kagustuhan. At dalangin din po namin, Lord, sa mga naghahanap po ng kanilang mga mapagkukunan. We ask, Lord God, that you provide for them
You are our provider, our Jehovah Jireh, the God who provides all of our needs. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng mga trabaho, ng mga mapagkukunan po mga negosyo. Kayo po ang magpalago at sukat mo lang po kami mapaglagyan ng mga biyayang ito. Maraming salamat, Lord, and teach us, Lord, to be a good steward na kung ano man po yung gano'n man kaliit or kalaki, kami po ay magiging tapat sa mga pinagkaloob ng itong mga biyayang ito. Maraming salamat, Lord. This is our prayer and heart's desire. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Reynoso. Sige po, pag-pray po natin ang ating mga kapatiran. Sige po, samahan niyo po, kalihans po natin ating mga kapatiran na nagdiriwang po ng kanilang mga kaarawan. Lord, we thank you for the lives of our brethren. Salamat po sa mga buhay na isang taong idadagdag mo sa kanila na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng maayos na pangangatawan, punong-puno, Lord, ng grace and mercy na nagmumula sa iyo. We pray, Father, that you give them, Lord, the desires of your heart according to your will and for your greater glory, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng kalakasan every day of their lives, lalo po sila ma-encourage, lalo po sila mapalakas, at lalo po sila, Lord, magtiwala sa inyo. At maraming salamat po sa kanilang buhay. Iba yung pag-iingat po, ang bigay niyo po sa kanila at sa lahat po ng kanilang mahal sa buhay. Households, paduluyin niyo po ang mga pagpapalang ito na nagmumula po sa inyo. Maraming salamat, Lord. We thank you and we praise you sa buhay po ng mga kapatiran namin. Please we pray in Jesus Christ's name. Amen and amen. Sige po, parang po sa ating mga announcements, every Wednesday po ang ating Bible study. 7 o'clock p.m. po yan via our Facebook page. And ang ating po mga prayer meeting, ito po yung mga evening and morning prayer po via Facebook Messenger. So, that's 5 a.m. and 8 p.m. po. So kung gusto pong mag-join, message nyo lang po ang ating official Facebook page para po sa link, para po maka-join po kayo. Kung wala na po, binibigay ko na po ang
I give the floor to our Pastor Archie for closing prayer and benediction. Praise God. Hallelujah. Patuloy po na tayo lahat ay tumayo at tanggapin natin ang pagpapala ng ating dakilang Ama. Hallelujah, hallelujah. Muli, Panginoong Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, nagbibigay po ng mataas na pagpupugay po sa inyo sapagkat ang umagang ito ay muli pong nagtapos na biniyayaan niyo po kami ng lahat ng mga aral na babaunin po namin sa aming pag-uwi sa kanya-kanya naming mga tahanan. Bigyan niyo po kami ng mga anghel po ninyo na sasama po sa amin sa pag-uwi po namin, sa pamamasyal po namin, sa pagkain po namin sa labas, Panginoong Ama. Nawa po ang inyong bakod ng pag-iingat ay taglayin po ng bawat isa, lalo tigit po, Panginoong Diyos, ang mga tapat mong lingkod po sa iglesia na ito. Panalangin ko rin po ang lahat ng mga audience namin na nakikinig po sa lahat ng bahagi po ng daigdig, ng Luzon, Visayas at Mindanao at ang buong kapuluan ng Pilipinas, na taglayin nila ang kagalingan, ang kahabagan, ang kaligtasan at ang pagpapala mo, Ama. Na sa umagang ito, Panginoong Diyos, ang kapangyarihan po ng iyong mga salita ay maganap sa amin pong mga buhay. Kaya naman po sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, dakila't mapagpalang Ama, patuloy na kiniklaim ko po ang tema na binigay niyo po sa amin, ang pagbalik kay Yahweh 2022, na ang kapangyarihan po ng aklat ng bilang sa 6:24 hanggang 27 ay maganap po sa pagbabasbas na ito, Panginoong Ama. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. Ang mataas na kapurihan ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Hallelujah. Sige po, muli awitan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah.